Pangalawang araw ng sesyon sa Senado, Kuya Benny. Tuesday ngayon eh. Medyo medyo mukhang tumitining. Ganon. Yung tumitigas yung upuan. Ano ba? Yung sabihin, Kasi mukhang mapipila yung tumatatag ba si... tumatatag ng konti. Ayun, oo. Dahil kahapon base nga naman sa pahayag ng mga netizens, Oo. mukhang mababali yung isang paa ng silya. Lalo na nung tumayo yung dalawang nag-abstain, no? Yun nung At Senator Mig sinabing Zubiri. sama na sila sa minorya. Yun, no? Biglang tumutok ang marami. Kasi nung pagtayo nila, ano ba ito? Inaabangan nila kung sasama ba sa kasalukuyang mayorya. Pero hindi po. Yung dalawa, Senator Mig Zubiri at Senator J.B. Ercito, ay nagpasya po sa kanilang mga sarili na sasama na sa minorya. Ayun, Yes. sa minorya na. At ang nangyari nga ay naging 11-13. 11 minority at 13 po ang majority. Majority. Oho. Well, ngayon, yun nga yung sinasabi natin at pinapaliwanag na kapag ikaw ang magte-take over, kailangan mong ma-produce yung 13. Yan. Hindi yung ikaw yung nakaupo. Kasi majority ka no? Oo. Oho. Di ba? Yung nakaupo, hindi nila kailangan patunayan yung tracing numero. Oho. Ang kailangan yung papasok. Yan. Kung sakaling papalitan. Kung makakakuha sila ng bagong majority. Yes. Yan. Yan. Pwede ba natin marinig ang boses? Meron ba tayo yan? Mga boses nung dalawa? Senator JB at saka Senator Mig Zubiri? Mig Zubiri. Oo. Para nang sa ganun makaliskisan ng ating mga kababayan. Di ba? Kumbaga sa manok yan, pinipisil-pisil. Kakaliskisan nila. Dahil pinaliwanag nila Yun na nga. Oo. Kung bakit sila papanig sa minorya. Yan. Ano, ha? Senator Mig Zubiri po, ay last time ngayon. Tapos ang term niya. Hindi siya tatakbo sa 2028 bilang senador. Yes. Pero ang balita, para naghahanda ata siya na palitan yung kasalukuyan nilang congressman, representante. So pwede siyang tumakbo bilang mababatas doon sa kanilang distrito. Hindi ko lang alam, mukhang meron siya isang kamag-anak close sa kanya na patatakbuhin namang senador. Yan. Senator JB naman po ay re-electionist sa darating na 2028. Siya po ay tatakbo sa ikalawang termino niya bilang senador sa 2028. Pero maugong Na? na merong term extension na niluluto. Ako nga, yun ang bago Yun mamaya. ang Pag-usapan bago. natin mamaya. No? Kasi biglang may lumutang na ganyang angulo daw. No? Yung Constituent Assembly. Kung hindi nagkapalitan ng leadership, Yes. mukhang Yun ang direksyon. meron daw atang kasunduan yung dalawang kapulungan. Yes. Yan yung isiniwalat ng dating ambassador ba ng tawag natin dyan? Or consul sa Taiwan na si Lito Banayo. At ang kanyang sinabi ay nagkaroon nga raw ng pagpupulong sa pagitan ng lower house. Oo. Kay Speaker Boji daw, tsaka kay Senate President Tito Soto. President Tito Soto. Nung hindi pa siya napapaltan. Yes. At pinag-uusapan na nga itong Constituent Assembly. At mukhang yun daw ang napagkasunduan. Ginawa Yes. daw yung pagpupulong dyan sa isang casino hotel na nakaharap sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Yes. Ano ba yan? Solare? Marami. Solare. Maraming hotel yan. Marami. Okada. May mga casino Meron din. Oo. Oo nga pala. No? Pero yun nga. Pero again, mukhang mapupurnada yung plano na yon. Yes. Maliban na lang. Baka Hindi naman sa mapupurnada, kundi medyo magkakaroon ng konting balakid dahil nga sa pagpapalit ng pinuno ng Senado ngayon. Okay? But again, merong ganitong, kailangan lang malaman ng taong bayan na merong ganitong agam-agam na lumalabas. Gano'n kayo katotoo yun, ano? Paano kayo natin gagraduhan yun? Na meron palang ganong plano na i-extend ang mga termino ang nila? sinasabi nga nila, malaki ang posibilidad na maging matagumpay itong planong Constituent Assembly na ito. Dahil una, sasang-ayunan nito ng mga last termer. Dahil base sa napag-usapan, umano, ay magkakaroon ng term extension yung mga matatapos sa 2028 ng 3 taon pa. Kasi, alam mo, meron din ganyan mga plano dati, pero lagi ang kasama sa isang batas na pinapanukala,
hindi pakikinabangan ng mga nakaupo. Di ba? Usually ganun eh. Halimbawa, kung tayo mga nakaupo ngayon mababatas, hindi tayo makikinabang, kundi ang makikinabang yung susunod sa termino, susunod na termino. Pero ito talagang as in term extension daw eh, no? Yung mga kasalukuyan nakaupo ngayon eh. Parang ang sinasabi nila rito kaya term extension para mabuo ng maayos. Yun ang plano. Pag-shifting ng government. Oo. So Diba? parang transition. Transition to. Oho. So kapag transition nga naman, ma-justify yung term extension. Well, mukhang abangan natin yung punto na yan. Kung talagang magkakaroon ng kaganapan. Masaya na naman to. Kasi alam mo, marami ng mga mababatas natin na nagpanukala niyan, yung term extension, lahat hindi nagtagumpay eh. Naalala ko, panahon pa ng FBR, tinangkarin yan, di ba? Panahon ng sumunod ng FBR, GMA, etc. Hanggang ngayon, ina-attempt talaga yung term extension. Mukhang kapag ka narinig ng taong Pilipino, ng mamamayan, mukhang mataas ang disgusto nila sa mga ganitong panukala. Allergic sila sa mga Allergic ganyan. sila. Oo. Ayun. But again, allergic man ang taong bayan, ngunit nakita naman natin yung ibinigay nating kapangyarihan sa ating mga ibinotong mambabatas. No? Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi natin maaaring mabigyan ng total na kasagutan itong lumalabas na agam-agam na ito. Tama ka. Narinig ko rin yung interview na yan kay Ginoong Lito Banayo. Yes, kay Lito yung kanyang Banayo. binanggit na yan. Anyway, yun po sinasabi natin. So yung dalawa, lalo hong nagpataas ng tensyon kahapon. Na matapos nga po magsalita yung Mig Zubiri at saka yung JB Ejercito na sila ay pumapanig na sa minority. Ang bilang po nila ngayon ay 11. At nananatili po namang 13. Bagamat absent si Senador Bato de la Rosa. Di ba? Mukhang walang nakumbinsi sa minority na lumipat ng majority. Wala. Wala din pong nakukumbinsi sa kabilang banda. Na galing majority, nalilipat naman sa minority. Dahil nagamit nila yung kasabihan ba? Na? God knows who does not pay. Di ba? Sa jeep ko nababasa yan. Sa jeep. Sa jeep. God knows who does not pay. Yung salita who does na gamit nila ron. Gusto mo marinig kung sino man nagsabi niyan? Sino ba man nagsabi niyan? Una, ang pinakabatang senadora, Camille Villar. Meron ba tayo yan? Video? Baka sabihin nyo, kayong dalawa lang nagsabi niyan eh. May video tayo? Wala pa. Ayun, wala pa. Akala ko, ready na yun. Iparirinig siya na natin. Paredy nyo. Para makita ng taong bayan na hindi lang sa amin galing yan. Ang pangalawang nagsabi, Senator Rodante Marcoleta. Pero ang alam ko lang siguro, ayaw ko yung konteksto, kasi ang tinutukoy ata doon ni Senador Marcoleta sa kanya, kung na-qualify niya ang tinutukoy ko anya dyan ay yung mga miyembro namin. Kasi kung ikukumpara sa ginawa at sakripisyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, yun anya talaga ang man of the hour nung tagpo na yun. Yun ba anya, ibabaliwalain namin? Halimbawa, anya sa aming 13. Hindi kasama po yung 11, sa amin anya 13. Kapag ka meron anyang bumaliktad, yun anya magiging mas masahol pa kay Judas. Tinanong siya, ibig yung ba sabihin ay si Senator Mig Zubiri, sabi niya, hindi ko sinasama yung minority. Ang pinag-uusapan natin dito, yung majority ngayon. Yung intact na. Yung 13 sa sila. 13. Kapag naghudas ka nga raw doon, mas masahol ka pa kay Judas. Kapag ikaw ay bumaligtad pa. Bumaligtad pa sa kabila nung ginawang sakripisyo daw po. Pero gaya na rin na sinasabi natin, bilang mga mambabatas, ito yung mga statesman. May mga pinangangalagaang imahe. Yes. At of course, magkaroon man ng pagbabago ng isip, I don't think na sa panahon ngayon. Siguro lilipas ang ilang buwan or ilang linggo o merong talagang yung sapat na dahilan para bumaligtad. Yan. Pero as of the moment, wala pa tayong nakikitang ganon. Yan. Ngayon ay tatayahin natin yan kung ito ba'y makaka-apekto nga ba kay Senator Mig Zubiri at saka kay Senator JB Ejercito sa mga darating na araw. At doon po sa ating mga tagapanood, huwag po tayo masyadong magpapaniwala
sa mga chismis po na kumakalat sa ating pong internet, no po? Dahil yan po ay magpapagulo lamang. Tama. No, would you imagine yung mga pinalalabas, pinag-aaway-away na. Nung una, si Senator Loren daw. Yan, oh. Di ba? Pati yung eskwelahan na kanyang pinasukan, nag-react tuloy, no? Oo. Di ba? Si Senator Loren daw, siya dapat ang Senate President na pinagtaksilan daw ng mga kasama. Oo, may intrigang gano'n. Oo, inintriga doon. So, sumunod naman, sinasabi naman na si Mig Subiri naman daw ay maaaring makabalik. Kanina naman, ang sinasabi naman, yun namang dating Senate President. Tito Soto, Tito Sen. Hindi. Sino? Yung taga Bicol. Cheese. Oo. Lumutang nga yan bago mag-session kanina. Kanina naman. Babalik daw. So, yes. So, lumalabas talaga na pinag-aaway-away. Tapos, lumabas din kanina na si Gatchalian naman. Ganun may lumutang. Hindi ko magiging narinig Senate yan. President. At dahil lang daw kay Cheese Escudero, kung kaya't hindi raw natuloy. Dahil ayaw nga ni Cheese Escudero na si Gatchalian daw ang umupo at kailangan siya. Gano'n. Oo, so makikita rito na talagang pinag-aaway-away ang Senado. Ay siguro sa kapanahunan ngayon, sa nangyayaring sitwasyong ito, na merong matinding kontrobersiya na nangyayari, nagkaputukan dyan, ay siguro matama lamang na magkaisa ang mga senador dahil maari po itong maging president, hindi man po ngayon, maaring mangyari ito sa ating mga susunod na panahon. Kung bilang mga honorabling tao, dapat hindi makikita ito, no? Tsaka institusyon ito na kinikilala sa buong mundo, Ngayon, pinipick up na ng wires, mga international news, yung nangyari dyan sa Senado natin. Ay, naku. Pero ikaw ba, Kuya Benny, sa tingin mo, yung 13 magiging solid na nga kaya ito? Well, sa kasalukuyan, masasabi natin magiging solid ito. Yun. Sa kasalukuyan, no? Ako sa tingin ko, yung una, yung Loren Legarda, sa tindi na ng presyo na ginawa sa kanya, at social media, siguro baka may mga personal call pa yan, no? Mukhang hindi na pa-pressure, Dahil, again, no, may mga prinsipyong tao ito, mga statesman ito, kung kaya't sa kasalukuyan, talagang wala ka makikitang kasi magbumukhang magbumukhang batang pabago-bago ng isip. Bagamat sa social media tsaka sa personal yung atake kay Senadora Loren, Yes. Di ba? Bilang isang babaeng mababatas, Kita naman talaga na napaka-personal, ginamitan talaga ng black propaganda. Black prop talaga. Black propaganda. Special operations ang ginamit. No? May pa tayo, yung tinatawag na character assassination, Pati eskwelahan na pinasukan, nag-react Di ba? At saka napaka-petty nung ginawa. At napaka-bastos. Para bang, alam nyo, yung ganyang eskwelahan, kung kayo may pinag-aralan, hindi nyo naman gagawin yan. Ano ba naman? Hindi naman nag-apply yung tao para ilagay nyo. Kayo naglagay niyan, tapos tatanggalin nyo kung gusto. Napaka... Pangalawa, ang matinding pressure din kay Senador Jinggoy Estrada. Pagkatalo mo ba, ayaw ko kung napansin mo, Kuya Benny, di ba kahapon pinag-uusapan natin, nung sila ay nagseso, kasi ina-expect yata, Senador Jinggoy talagang, hindi naman panakot, in a way na panakot, kundi pressure. Pagkatapos ng programa natin, napansin natin, ako nakita ko sa social media, biglang naglutangan na yun ang statement ng ombudsman. Nakinasuhan na. Na siya ay kasama na sa ipa-plunder. Lumabas nga sa, ayaw ko, kung nakakita nyo, bagamat walang pangalan, pero parang ang pinatutungkol ang Senador Jinggoy Hindi, pinangalanan. Ganun ba? Pinangalanan. Yung lumabas sa media, yung social media, nakalagay, lipat o plunder. Ganun ang hindi na pinangalanan yun. Hindi pa. Yung una, yun ang una Lilipat o plunder. Ako sa tingin ko, parang ang pinatutungkulan doon, Senador Jinggoy Estrada, ay hindi lumipat. Naglabasan ngayon ang mga plunder case po niya. Na kasi yun ay kasama na siya sa pinakakasuhan dyan sa flood control scandal na ito. At ang sinasabi naman, ba't nauna yung Senado? Nasaan naman yung sa Kongreso? Di ba? Bakit siya lang? Yun ang mga naglabasa naman sa social media. Yan. Isa rin na may matinding pressure. Again, kino-qualify natin kasi ang ginagamit sa iba panakot
Ako naman, meron kasi napipressure na hindi naman natatakot eh. Di ba? Na-pressure ka anyway. Pero ang gamit nila ay isa sa mga pinipressure din daw, yung Joel Villanueva. Yes. Di ba? Pero hindi sa kasama doon sa, ibang ko lang ha, sa bagamat doon sa Sa kasalukuyan, hindi pa kasama. Yun. Pero doon sa rekomendasyon ata ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee, kasama sa ipa-plunder, Tama ba? Hindi pa natin nababasa dahil nga hindi pa napipirmahan. Hindi, meron siyang sinumite ngayon sa ombudsman nung Monday. May sinumite na si Senador Ping ng mga based sa kanilang recommendation at ang dapat na makasuhan, si Escudero, Jinggoy Estrada, Paano at saka yung paano isasubmit sa ombudsman ang isang report na partial. na partial? Yun na nga. Pero tinanggap Tinanggap ng ombudsman, kaya nagpa-press con nga kahapon yung Miko Clabano at sinasabing titingnan daw ho yan. Kasi kung magkakaroon nga naman ng pagong pamuno ng Blue Ribbon Committee, Kuya Benny, baka mabaliwala yun. Di ba? Kasi kung magkakaroon ng additional report, kung sino man ang mabubuo at bubuo ng Blue Ribbon Committee, yung partial na yun, dudugtungan yun. Di ba? So kung ang ombudsman umaakto na po doon sa partial report, pag inadapt nila yon, ibig ba sabihin, ipa-plunder case din nila, yun ata ang panako, yun ata ang pang-pressure Mukhang doon ang direksyon. Yun ata ang pang-pressure. Na kapag ka na-plunder ka, no bill recommended na naman yan, baka magkita kayo ng kumpare mo. Sa kulungan. Na naman. Pero baka daw meron silang bagong kasama pag nagkataon. Yung Joel Villanueva daw. And talking about yung kulungan, mukhang talagang hindi maganda yung pagkakakulong ngayon kay Bong Revilla. Gano'n, Kay dating Senator Bong Revilla dahil talagang isinama nga siya talaga sa mga preso talaga. Doon sa selda nila, meron siyang kasamang 5 ba o 4 na na bilanggo Bagamat ang sabi diyan dati, sige, sumuko ka na. Mga 1 araw lang, 2 araw, lilipat ka na namin sa Campo Crame. Parang yun ata sa mga naging pangako sa kanya, wala ata natupad Sabi, hindi, magbibil ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin makabil. Bagamat sabi nung abogado niya nung nakaraan, ma-approve na ho yung aming bail petition. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin yung Senador Bong Revilla. Mabigat. Tignan natin kung ano magiging kaganapan ukol sa bagay na yan, Kuya Benny. Ma-action pa rin po ang Senado hanggang oras na ito. Anong oras na ba? 5:35 ng hapon. May session ba ang Senado ngayon? May session? Ayun. Walang nangyayaring palitan. Ayun. Kausap ko po yung aming. Hanggang ngayon, wala. Sana naman, Kuya Benny, bagamat napaka-slim, 13-11. Di ba? Dalawa lang ang makuha. Very volatile ba or fragile? Yan sitwasyon ngayon, Ito sitwasyon ngayon sa Senado, So, walang Kasi yung siyam na dati na, mukhang solid na yun Yung tatlong swing vote. Yun ang Kung halimbawa makakuha sila, kasi ang isa sa mga pressure din yun, yung magkapatid na bilyar. Ang magkapatid na bilyar po ay meron naharap ngayon sa usapin din yung kaso ng insider trading. Yes. Yung kanilang mga kumpanya. Pero diba? mukhang pinaninindigan na rin. Oo nga, So yun ang yun ang mga pang-pressure ngayon. Ay, nako. Mamaya, pag-usapan natin yung may kinalaman sa impeachment. Kung ano na po ang latest ukol sa bagay na ito. Yes. Bagamat kahapon ay natinanggap na po ng Senado. So, isa po sa mga abangan pa natin, solid ba ang 13? Wala bang mapipresyo sa mga ito? Sino daw kaya ang sabi nga ni Senadora Camille Villar at saka Senador Rodante Marcoleta, sino ang mas masahol pa? Kanino? Who does? Who does not pay? Who does not pay?